sa rally ng Iglesia ni Cristo. And nandito po kami sa loob ng Japanese garden. Malapit po kami sa restroom. Hindi kami mahihirapan sa CR. Mga kapatid, magkakasama kami dito. Malilim, malinis, and natutulog na po ang mga kasama namin. Tininin! Where? Tutubi daw, tutubi, tutubi. Huwag pahuli. Si Zumi! Kumakain na pang nakaiga. Si Rede, nag-iilik na. Yay! At meron po doong lake. Lake? River? Whatsoever. Yan o. O ha? Ito, dyan mamaya. Okay, currently at Japanese garden. Ang mga kapatid ay nagre-relax. 11 pa lang po ng umaga. Maya-maya lang ay magsisikain na po kami. Oops. Mapagalitan kayo dyan. Huwag kayo dyan. Maulog kayo dyan. Ito po yung kanilang liit na patawag dito. Ilog pond. Swamp. Family bonding lang po kami. Justice, justice, justice. Maglaho ng pag-ibig masinta. Dito na po ako ngayon sa bridge. May fish. There's a fish. Mula nung araw, tuloy ang rally. Kakaulan lang po ito. Pero ano ito po mga kapatid, hindi natitinag. Yan po ang pagkakaisa. Pagkakaisa ng Iglesia. Masaya.
sa manlulupi, di ka pasisihin sa dagat at bundok, sa sinig at sa langit ng naga. May dilakang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isa't ng watang at mo'y tagumpay na nabiligin. Ang bituin at alam na kailang kamay mag-ibigin, lupa ng arangan ay ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang biyaya dapat ay makamit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Nangyayari na yung ganyang pagbaha eh. June, July, August, September, October hanggang ngayon. Simula noong June 15 hanggang ngayon, lalaki, liliit, minsan hanggang bewang, hanggang leeg dyan sa mga dinadaanan. Napakababa ng riprap hanggang tuhod lang. Yun nga ang ginawa nila. Dinipid siguro. Yung kalahati, napunta sa kanila. Nandito ako nung ginawa. Kulang sa simento, kulang sa bakal, pinatid lahat, pati yung mga parang Yan lang ang ginawa, yung riprap, palpak pa yung gawa. Ang nilagay sa akulan, ang nilagay ng lupa. Papasok dito, tingnan nyo naman ang lugar nila. Oh. Kaya dito, hindi na rin nawawala yung tubig. Puro ganyan nga lang. At yung presidente natin, meron din kinalaman niya. Bakit pinirmahan niya? Kung wala siyang kinalaman niya, dahil hindi siya pinirmahan. Lahat ko lang yung balik. Kasi hindi naman dapat namin talaga ito dinadanas. Hindi nga po namin sinasabi, oo, sanay kami sa baha. Pero hindi naman dapat ganito katagal. Lahat ko nagagalit. Dahil sa sistema ng ginawa nila, puro hindi ko ayos. Alam akong malasakit sa kapwa, yung kaya kami nagkaganito. Mahirap. Dapat yan parusahan. Kung may natitira pang pera, ilabas nila para matuloy yung proyekto. Dahil kawawa ko kami. Kinarakot kami yung pera, kaya ganito yung nangyari sa flood control. Yan, yung tambayan yung dapat ko. Kasi limang buwan na kami mga dito. Kaya kailangan mo, huwag nila kurakutin yung pera para noon. Magawa ng maayos ang litra, hindi kami makababaha. Kaya kinakailangan ng nanunungkulan sa gobyerno, lumagay sa ayos. Ilagay sa tama yung mga pagawain para noon hindi kami maperhisyo. Gaya ng apo kong nag-aaral, araw-araw yan, ka-jumper boots. Ka-jumper boots, pag-uwi. Pag-uwi sa gabi, nakaganon pa rin. Nananawagan po ako sa nagpagawa ng mga flood control na yan. Sana ang mga tulad yung nasa taas, sila ang may kasalanan nun eh. Hindi naman yan magagawa kung hindi dahil sa kanila. Sila ang pumirma dyan. Dapat sila yung kakasuhan. Hindi yung nandun sa ibaba lang. Lahat sila sana. Kayong mga nanunungkulan ng gobyerno, kinakailangan gawin ninyo yung tama para hindi kami nahihirapang mamamayan dito sa Kalumpit. Hindi ko natatapos yung hearing, hanggang puro hearing. Dapat may solusyon yun. Para saan? Kinakailangan ikulong. Wawa naman oh. Grabe oh, puro tubig. Mababaw ko po ito. Pero pagka umuulan, abot po rito sa, lagpas po rito sa paa namin. Ayun yung buhit na yun. Wala sila magawa. Kailangan nilang tanggapin ang sitwasyon. Sobrang hirap na inaabot namin ngayon. Yung mga apo ko hindi nang kapag-aral kasi halos araw-araw na lang ganyang tubig ngayon eh. Sobrang napahirap na inaabot sa amin. Nung araw, nakakapagtanim, nakakaani ng palay, pero ngayon ho, wala na, halos parang dagat na. Ngayon, wala na kami kabuhayan sa bukid. Nung hindi pa bumabaha, nakakapaghanap buhay ako dito tao ng maarit. Ngayon, lumalim na siya, hindi na ako makapaghanap buhay gawa ng hindi na umubra yung motor ko lagi ito po. Kasi kung walang mga ganitong aktibidad din, mas mahirap maka-adapt sa isang sitwasyon na
may problema ka, tapos wala kang makitang tumutulong sa'yo, walang dumadamay. Nag-iisa ka lang. Nung ano pa po, nung hindi pa po ganyan, medyo may naipin po ng konti. Eh, ngayon po, ngayon po simot na. Hanggang saan to? Dyan. So, abot sa kwarto ninyo. Kapag ang tubig po ay lubog tao dito sa amin, hindi po siya makalabas. So, ang transportasyon naman po, mas mahal. Bangka na po yung sasakyan dyan sa labas. Eh, ang pamasahe po, alis 200 plus. Wala na po akong budget na absent na ako. Magkano lang kinikita ng trabahador namin, minimum. Magbabangka sila, nang iuwi sa pamilya, kakain pa sila. Ano sa talaga yun? Kasi flood control po siguro na yun sa dike. Walang pagbabago dahil yung dike namin hindi pa naaayos. Yun ang dahilan kung bakit lagi kami baha. Parang ano po kasi pag inisip mo, yung puro hirap. Parang walang ginhawa. Yung gusto ko kong bilhin yung gusto ng anak mo, wala kang mabigay. Naging parte na ng buhay nila ito dahil ilang taon nang ganito ang sitwasyon dito sa Kalumpit, Bulacan. At pagkatapos mababalitaan mo yung pondo para ito'y masolusyonan, kinuha lang ng ilang taon. Siguro ang nais lang namin parating doon sa mga nangurabot at kamal ng pera na sana'y makita nila yung hirap na dinaranas namin natin sa ito. Dapat po siguro yung silang gobyerno yung wala na kayong magawa talaga. Hindi ako satisfied. Sobrang hirap para sa amin. Napakahirap. Sama po sa gobyerno po, sa mga sabit po sa flood control. Sana po makonsensya kayo. Sana po nakikita niyo yung sitwasyon namin dito. Mga kapatid at mga kababayan, kalamidad, Ang kapal ng Bagyo. takot-takot sa lindol, baha, mainit. pati ng mga magnanakaw. Yun! Yun ang masakit. Ama po, binibigyan natin ngayon ng TV yung mga kababayan natin na panood natin. Hindi sila nag-iisa. Ihingi natin ang justisya. Hustisya! Justisya! Hustisya! 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 Nakikita yan ng mga kapatid natin. Di ka na pagtagumpayan. Malakas man ang ating kalaban, ngunit huwag kang mabakala sa kahol ng mga aso. Likas ang pag-asa sa ating
Hustisya! Hustisya sa bayang ninakawan! Hustisya